Yes, good morning mga buddy. Ito na yung araw na hinihintay ko and sobrang excited ako. Late na ako natulog kagabi. Papasalamat ako kay Lord tungkol sa araw na to. And today, uuwi na tayo ng Pinas. Bakasyon. Ayun mga buddy, uuwi tayo ng Pinas for 1 month and sobrang excited lang. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Parang naghahalo yung kaba tsaka yung excitement. Alam mo yun, kagabi late na rin ako natulog, mga 2 a.m. Hindi ako makatulog, scroll sa social media. Tapos kung ano-anong iniisip ko, kung anong mga mangyayari. And at the same time, nagpapasalamat ako kay Lord kasi dumating na yung araw na to. Yung matagal kong pinagpipray sa Kanya. Binigyan niya ako ng patience, binigyan niya ako ng strength, and ayun, ito na yung araw na yun na sinagot niya, patience. Habang 1 taon din ako naghintay para makabalik ng Pinas, makalanghap ng hangin ulit ng Pinas, maramdaman yung Pilipinas. And ilang oras na lang ang hinihintay ko para magawa yung mga yun, madama yung mga yun. Sobrang excited, hindi ko alam kung anong alam mo yun, daming emotions. So, sa mga OFW na mas matagal sa ibang bansa tapos hindi pa nakaka-uwi, saludo tayo sa kanila, di ba? Meron yung iba sobrang tagal na hindi umuwi ng Pilipinas. Meron yung iba 5 years, 7 years, 10 years hindi pa daw umuwi ng Pilipinas. And siguro depende din sa sitwasyon, di ba? Yung iba hindi nakaka-uwi dahil sa kontrata, sa trabaho, ganun. Yung iba pinipili nila na manatili dun sa bansang pinuntahan nila. Pero ako, personally, walang tatalo sa Pilipinas. Promise. Magulo sa Pilipinas, yes. Traffic, yes. Hindi maayos yung transportation, yes. Pero Pilipinas is Pilipinas, di ba? Home is where the heart is, no? Kaya sobrang excited ako makita ulit ang Pilipinas. And ang dami kong na-realize dito sa ibang bansa. Yun yung mahalaga. Yung tawag dito, yung pera. Bonus na lang yun eh. Sabi ko sa sarili ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko yun, na yung naipon ko dito, yung kinita kong pera dito, bonus na lang talaga yun. Ang mahalaga sa akin, mga natutunan ko, mga na-realize ko dito sa ibang bansa na hindi ko na-realize noon sa Pilipinas. Unang-una doon, yung na-realize ko, sinabi ko na to sa previous vlog ko, which is, walang-wala ako kung wala si Lord. Isa yun sa mga na-realize. Yung sa Pilipinas, mayabang na parang kaya mo lahat. Dahil nasa comfort zone ka, hindi mo kailangan si Lord or nakakalimutan mo na siya. Pero nung pinunta niya ako dito, Lord will humble you. Diba? Na kahit anong mangyari, kailangan mo siya. Siya yung paghuhugutan mo ng lakas. Siya yung paghuhugutan mo ng lahat ng bagay na iisipin mo. Patience, wisdom, strength, understanding. Lahat ibibigay niya sa'yo yun eh. And ibibigay niya sa'yo yun in such a way na mararamdaman mo sa sarili mo, Lord, tama ba tong nangyayari sa akin? Ang hiniling ko sa inyo, Lord, strength. Pero ang binigay niyo sa akin, lagi akong pagod sa trabaho. Yun yung makikita ng mata natin. Yun yung mararamdaman natin bilang tao. Pero, lagi ko siyang nakikita sa social media. Na once na nag-pray tayo ng strength, ang ibibigay ni Lord is yung mga challenges na para maabot natin yung strength. Strength physically, strength emotionally, strength mentally. Alam mo yun? So, in terms of physical strength, bibigyan ka niya ng trabaho na talagang mapapasubo yung katawan mo. In terms of emotional strength, He will lead you to people na iti-test ka. Nagigets nyo ba? So, pag nag-pray ka ng strength, ganito yung ibibigay. Hindi niya agad ibibigay, Lord, I pray for strength. And hindi niya ibibigay agad, boom, maganda agad yung katawan mo, malakas ka agad. Hindi ganun. Hindi ganun magtrabaho si Lord. So, yeah, ang dami yung na-realize. Isa pa lang yun sa mga na-realize ko sa stay ko dito sa Australia. And sobrang thankful ako
ako. And for almost a year, lagi kong pinagpipray sa Kanya na, Lord, sana makauwi ako ng Pilipinas. Sana bigyan niyo ako ng patience na, alam mo yun, patience. Habaan lang yung pasensya at makakauwi din ng Pilipinas. And andito na tayo sa araw na yun. Ilang oras na lang hinihintay ko. Magbe-breakfast lang ako saglit. Punta ako ng airport. And yeah, so samahan niyo ako guys as an OFW na first time uuwi ng Pilipinas. So, yung mararamdaman ko dito, yung may experience ko dito, i-share ko sa inyo. And yeah, good morning. Good morning ulit. Magbe-breakfast muna tayo. Kensington Fried Mangoes and apple, tapos kape. So, hindi na tayo nagkanin for the past 2 days. And then, since yesterday lang pala. Kasi ayoko magtira ng kanin. Sayang naman pag hindi maubos. And yes, samahan niyo ako. Sobrang excited ako. Sana kayo din. Let's go. Nagpre-prepare lang ako ng mga gamit ko. I mean, nakapag-impake na ako. Papakita ko sa inyo. So, ito na yung na-impake natin. Ano siya? Yung binili kong luggage weight is 24 kilos. I mean, 20 kilo nung una, pero hindi siya enough. So, nagdagdag ako ng additional 4 kilos. So, may pasalubong na dyan and unting damit. Tapos, yung ano ko, body bag for passport, wallet, and yung mga ibang stuff ko. Tapos ito, itong backpack, well, parang lagayan lang siya ng mga camera gears ko. And hopefully, makabili tayo ng talagang backpack for camera gears. So yeah, yun lang yung laman niya. Wala siyang damit and whatsoever. Pero may documents pala. Yeah, so everything is set. Okay na yung luggage ko. Okay na yung mga gamit ko. Kunting ayos na lang. Breakfast. Tapos, yun, shower. And then, tara na. So, kain muna ako ng breakfast. And see you sa airport. Sama kayo sa akin. Let's go. Doors closing. Please stand clear. Ito na mga buddy. Nandito na tayo sa airport. So first kong gagawin is pupunta tayo sa TRS for tourist refund scheme. Yeah, refund natin yung tax na binili natin, more than $300. Mag-check-in tayo. And ano ba? Yun, let's see kung ano mangyari. Departure, baby! We are going home. Excited ako. Excited. God bless our trip. So yun, kanina sa checking in, mahaba yung pila, maraming mga kabayan ang uuwi. Holiday. So yun, mag-spend ng New Year sa Pilipinas. Smooth naman dun, wala namang aberya, okay naman. And then after checking in, next is pumunta ako sa TRS, Tourist Refund Scheme. So pag bumili ka ng item, goods worth $300 pataas, pwede mong maklaim yung GST. So, syempre, bumili tayo ng watch and claim natin yung GST. Dagdag, ano rin natin yun, pocket money sa Pilipinas. And after nun, ayun na. Hintay na lang tayo sa boarding gate. Tapos yun, sasakay na tayo. Medyo gutom din ako. Buti na lang, nag-order ako ng chicken wrap sa Cebu Pacific. Okay na yun, doon na lang ako kakain. Sakto lang din yung pinunta ko. 12:15 yung flight. Nandito na ako sa airport around 8:30 or 9. So yun, sakto lang lahat. Mga 11:45, punta na tayo sa boarding gate. Dami kasing tao doon. Ayoko makipagsiksikan, wala din namang upuan. So dito muna tayo, tambay.
Ngayon, ang nafe-feel ko, excitement. Na-excite ako. As in, sobrang excited ako. So, yeah, mag-pray muna tayo. Lord, i-bless mo yung pilot. I-bless mo yung mga flight attendant. I-bless mo yung plane. I-bless mo yung mga passengers. Safety, guidance. Bless mo yung pilot sa skills niya and everything. Bless mo yung trip namin, Lord. Keep us safe. Amen, amen, amen. Yeah, so, punta na tayo sa boarding gate. See you. Ayan mga buddy. Punta na tayo sa boarding gate. At ayun na nga, haba ng pila. Hello po. Sa Cebu Pac po. Oo, pero wala pong... 56. Ito pa, Kate. Thank you. Ayun, haba ng pila. Yan yung pila mga buddy. Hanggang dun, 56 dulo. So, yeah. Oras na lang binibilang mga buddy. Ayun, papasok na. Alright, let's go, mate. Thank you. Ayan na. Ayan na. So, andito na ako sa Pilipinas, mga buddy. I'm with Jo. Hello po. And I'm with my brother, Kokoy. 안녕하세요, 여러분. So yeah, dito kami ngayon sa Lechoneria sa MOA. So magdi-dinner kami dito and then magko-coffee, tatambay kasi yung biyahe namin papuntang Baguio is 1 a.m. pa. So marami pa kaming susunugin na oras dito sa Manila. So for the meantime, magdi-dinner muna kami dito, catch up, and yeah, samahan nyo kami mag-dinner. Ayan, meron kaming sinigang na salmon belly, tapos lechon belly, garlic rice, and then hinihintay namin yung fried chicken. Kain muna kami, guys. Uy, mag-pray. Lord, thank you for this food that you have provided for us today. May you bless this food, Lord, the source of our strength and health throughout the day. And thank you for the safe travels of everyone. May you bless this food and everything that will happen for the next 1 month. Amen and amen. Amen. Welcome to the Philippines. Welcome back. Welcome back to me. Yeah. Sarap ng sabaw. Rice. Kapicture tayo ko eh. Okay. Kamukha mo si Chris Aquino. Si Crazy. Kain na tayo, Kadli. Yeah, that's it. Itadakimasu. Kauna na ako. At ako'y gutom. Aray ko mainit. Chibogchan. Chibogers. Mga takors. Ano? What's your verdict? 1 out of 10. 10 being the highest. Tikman natin yung lechon. Ano? Lechon. Garlic rice. Okay. Masarap ng garlic rice. So, dito kami sa Lechoneria sa Mall of Asia. Dito na kami nag-dinner. Fried chicken. Thank you. Order complete. Sarap. So yun, buddy. It's currently 12:05 in the morning. Dapat yung bus namin is 1:15 pero may napaaga kami. So yes, mas maaga tayo makakauwi. Recline. May charger. Nice. Biyahe na kami pa Baguio.
See you, Baguio. Ilang oras na lang nasa bahay na tayo. Yes! Let's go! Koy, nasa Baguio na tayo. Nasa Baguio na kami. So, nakarating kami 4 a.m. Baguio na kami, guys. After oras. Thank you po. Saan yung luggage? Sanang Pasko ng Pinas. Thank you. Nasa Baguio na kami. OA. So, mag-aabang na kami ng taxi or hot choco. Gusto niyo po mag-hot choco? 4 a.m. Buti na lang 4 a.m. kami nakarating. At least wala pang mga turista. I mean, unti pa lang yung mga turista na. Diretso na ba tayong bahay? Yan na, Jollibee. Alam nyo na, guys. Hot choco. Tara, hot choco. Wait lang. Tara. So, Jollibee lang kami. Papalpa lang tayo ng unti, no? So, ano lang kami. Settle lang kami ng unti. Tapos, uwi na. Ayan, uwian na. Tamang papasimoy ng hangin. Jollibee. Hot choco muna kami dito sa Jollibee. Alam mo ba itong mga wrist ko may problema na? Ipahiga mo. Parang may... Ako din, dyan na lang din yung backpack ko. Sige, ako muna. Yes! Uwian na. Back to the home base. Back to kilometer 0. Yay! Dito na kami sa bahay, guys. And yeah, home sweet home. Home is where the heart is. After ilang oras. Anong oras na ba dito? 5:15. So, 5:15, nakarating ng Baguio City. Umalis ng Sydney. Umalis ako ng bahay ng Sydney 7:45 a.m. So, andito na ako ng 5:15 a.m. So, yeah, home sweet home. So, yun. Tingnan natin kung anong mangyayari for the next. Yes, please. So ngayon, pahinga muna. And then, see you na lang sa mga next na vlog. And happy holidays, everyone. Happy New Year. Merry Christmas. Enjoy. So, yun. See you on my next vlog. Bye. Peace.